So ayun mga kababayan, and welcome back for another video at nagbabalik muli tayo sa panibago reaction dahil pag-uusapan natin ngayon mga kababayan kung saan nga po ba galing ang pondo or ang yaman ng mga Duterte. Kasi katakataka mga kababayan, 9 months ago, no? 9 months na no nang nakakulong si Digong sa dahik, okay, or sa ICC mga kababayan. At usap-usapan nga ngayon itong paglabas ng talent fee or bayad kay Kaufman, okay, na nagbuking ay ang nagrereklamong mga DDS, bakit daw ayaw pampalitan nga si Kaufman, eh ang laki-laki daw ng bayad kay Kaufman, wala naman daw, hindi naman daw nakalabas si Digong. Kasi nga, ang expect nila mga kababayan, kayang-kaya ni Kaufman. 'Di ba? So, nung hindi nga na-aprubahan yung interim release nito ni Digongyo sa ICC, nag-umato nga lang mga DDS at may mga ilan nga na mga DDS na nag-live at sinabing kung magkano ang talent fee or payment nila kay Kaufman, mga kababayan ng ng Duterte. So eto nga yung nagtre-trending ngayon. So natin, titignan natin mga kababayan kung gaano kalaki ang pera or salapi ng mga Duterte. Okay? Isa-isahin natin yan mga kababayan. Ayon nga dito sa post mga kababayan na pinag-uusapan, ayon sa post ni Romel M. Fuentes mga kababayan. Ito nga po sa Attorney Nicholas Kaufman, the British Israeli lawyer of former President Rodrigo Duterte is earning a huge professional fee of $2.5 million per month. 2.5 million. Okay, imagine that, dolyares po yun mga kababayan. Pero kung matatandaan natin, according to Duterte itself, mga kababayan ko, mahirap daw siya. Simpleng buhay lang daw ang pamumuhay niya sa Davao. So kaya maraming nagtatanong, ultimo mga kumalas sa DDS, sinasabi nga ngayon, tinutulig sa itong mga Duterte, especially itong si Digong, na sinungaling nga daw talaga. Kasi nagsimula ang kaguluhan nitong mga DDS sa bayaran nga sa pera mga kababayan. Siguro nga napupunta kay Kaufman lahat ng pera, kaya nga po yung ibang vlogger nag-alsa balutan na. Yung mga ibang binabayaran nilang vlogger na tinatawag nilang Class C, Class D, nagsasalita na ngayon at tumiwalag na po at tinutuligsa nga si Duterte, si Digongyo, si Sara at Duterte siblings na mga sinungaling. Okay? So eto nga mga kababayan, $2.5 million hindi po biro itong usaping pera. Kaya questionable talaga, ito nga yung sinasabi ni Senator Trillanes na questionable ang yaman ng mga Duterte. Saan nang galing? Which is, sabi nga nung ibang mga kababayan natin, ang komento nga nila, baka nga literal na totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes at ang mga ebidensya ni Senator Trillanes na isinumite doon sa ICC na involved sa droga itong mga ito. Okay? Itong mga Duterte. So malaking akusasyon nga ni Senator Trillanes, pero 'di ba, nabigyan niya ng ng kaukulang ebidensya itong itong usapin pagdating sa pagtanggap ng milyon, bilyon na salapi sa mga sindikato ng nagpapasok ng droga during their term o during the Duterte's term. Okay? So ito nga ay inaccept ng ICC. So dito nag-umpisang maniwala ang mga tao kay Senator Trillanes, especially nagtataka sila bakit afford ng Duterte itong ganitong bayad mga kababayan. Imagine nyo nagsisirculate ito sa social media ngayon. Kaya 2.5 million
Okay, equivalent po siya sa peso natin, nagkakahalaga siya ng asa na ba 'yon? Nagkakahalaga po siya ng 144 million per month. Imagine that, mga kababayan. According sa SALN, parang mas mataas pa yung binabayad kay Kaufman kesa doon sa mismong SALN ng mga Duterte nitong mag-aama, 'di ba? Oh. Talagang kahit ako nagtataka ako, mga kababayan, hindi maalis sa isip ko na may posibilidad na talagang totoo lahat yung sinasabi or akusasyon ni Senator Trillanes at nung mga ebidensyang hawak niya na kung saan may mga pumasok na milyon-milyon, bilyon-bilyon na salapi, no? Galing po sa mga drug lords, mga sindikato, mga mafia. Okay, especially sa Pogo, 'di ba? Laki ng pinera talaga nila diyan. Dahil sila talaga ang pangunahing itinuturo na mastermind sa diyan, no, pag-ooperate ng Pogo. And according to Harry Roque, 'di ba? Sabi nga niya, malaki ang naipapasok na sa personal na pangangailangan ni Digong, yung pera. Okay, galing Pogo, 'di ba? Sa kanya po nanggaling yan, kay Harry Roque mismo nung panahon na nakaupo si Digongyo. Okay? So dito, mga kababayan, ako personally ang ko rito, no, atake ko dito sa issue na ito. Ito ay may katotohanan na hindi po mahirap. Hindi po mahirap at questionable ang yaman ng mga Duterte. Imagine that, 144 million per month. I-times mo siya into 9 months, mga kababayan. No? Gamit tayong calculator. Wait lang. I-compute natin. Kaya umano na kayo ng calculator nyo, mga kababayan, para matansya nyo. Imagine nyo, hindi pa nakakaalis si Digongyo doon, mga kababayan. Hindi pa makakalabas si Digongyo at may posibilidad nga doon na siya pumanaw. Ayon yan mismo sa mga kaalyado niya, 'di ba? Ayon din yan mismo kay Panelo at kay Harry Roque, 'di ba? So eto, 144 million times 9. Grabe, 'di ba? So sa 9 months, mga kababayan, 1.2 billion na. 1.2 billion 900 60,000. Yun ang suma total ng gastos na. Hindi pa kasama yung legal team ni Digongyo doon, Iba pa po yung sweldo ng mga legal team niya. Okay, yung mga naandoon na legal team na at inallowed ng ICC. Okay, may sahod pa yon. Okay, bukod pa yung kay Kaufman lang tong pinag-uusapan. Kaya dito, mga kababayan, ang sinasabi nga ng mga taong bayan, especially ng mga ang mga nangingialam sa pondo, no, or sumisilip sa pondo ng kaban ng bayan, ay maimbestigahan ito. Ito ang sinisigaw during nung nakaraang rally na imbestigahan ang yaman ng mga Duterte. Okay, kaya nga pinagre-resign si BP Sara nyo dahil nga, 'di ba, questionable ang yaman nila, magtatay, mag-ama. Lalo-lalo na, mga kababayan, ito pong itong usapin na to ay hindi biro ito Okay, hindi po biro ito, sa totoo lang. Kala nyo biro itong ganitong klase ng yaman? Hindi po, no? Bilyong piso po. Hindi, baka nga hindi lang bilyon to baka trilyon pa ang pumapasok or kabuuan ng yaman nitong mga ito. No, sana all, no, ganito yung mga politiko. No, sana all ganito tayo lahat, 'di ba? Hindi naman sa hinaano ko kayo, ina-encourage ko kayong pumasok sa politika, 'di ba? Pero naknanto ko kung ganito ka pala
yayaman sa politika, di dapat lahat tayo pumasok na lang, no? Eto na lang yung anuin natin, no? Ipursu natin lahat tayo every election, 'di ba? Tumakbo na lang, paikutin na lang natin yung pera ng taong bayan, 'di ba? Oh, susunod ikaw, dapat mga gano, halili-halili na lang, no? Nakranto ko, ang bilis pala yung kaya pala yung mga mga kapitan, kahit kapitan lang, mga kababayan, nagpapatayan pa. 'Di ba? Para sa kakapuranggot na pera, 'di ba? Pero Diyos ko, nakakaawa itong mga taong bayan na nagpasilaw dito sa mga Duterte. Kasi matibay na ebidensya po 'yan eh. Katakataka talaga 'yan. And questionable talaga. Bakit mas malaki yung sahod ni Kaufman dun sa salin ni Digong at ni Sara, 'di ba? Oh, kaya ito po mga kababayan, malinaw po ito na dapat ito ay maimbestigahan ng Kamara, maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee at especially ng ICI, mga kababayan ko. No? Kaya nga amazing talaga eh. According sa 'di ba, ang SALN, parang student budget lang, 'di ba? Parang alam niyo 'yon, yung lang, yung sa loob ng isang taon gagastusin ng mga nasa Lasal, nasa Ateneo, 'di ba? Yung SALN nitong mag-ama na ito, 'di ba? Pero ang lawyer's fee, pang billionaire package, mga kababayan. 'Di ba? Truly inspiring financial magic talaga. Itong nangyayari, 'di ba? Itong nangyayari sa ating sa budget ng ating sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Imagine, no? Magre-request sila ng mga budget, tapos sila lang pala din ang kukubra. Kunwari may mga project, ghost project pala, uumpisahan para mapakita na maumpisan. Pagka wala na, hindi na itutuloy, no? Ganon, maraming lumabas ngayon na hindi natapos ng Duterte administration, 'di ba? Na hindi tinakbuhan na ng mga contractor. Grabe talaga. Especially marami diyan sa Davao. At 'yan nga yung inuusisa ng ICI ngayon. 'Di ba? Kaya masasabi natin talaga sa Duterte siblings, how to be you po. No, teach us naman. Masterclass 'di ba? Masterclass talaga yung mga datingan nitong mga kababayan. Ibang klase, luxury, legendary, 'di ba? Legendary itong mga Duterte talaga. No, kung ganito kalaki ang gastos every month, mga kababayan, sustainable ba 'to? Long term ba ito? Kasi kung ako yan, ubus na ang ipon ko. Kung sa akin mangyayari yan, ubus na ang ipon ko, mga kababayan ko. Kung tanungin ko sa inyo, kung sa inyo mangyari yan, 'di ba? Kahit kayo sasabihin nyo, pakabulok na lang ako. Pero ito, ibang klase, mga kababayan, 'di ba? Pero itong mga Duterte, iba to, ibang klase ito, mga kababayan. Lantarang yabangan ito. Hindi, kaya namin magbayad. Kaya namin, 'di ba? Kaya namin maglustay. Kaya namin bayaran si Kaufman kahit ilang bilyon piso pa yan. Parang ganun yung sinasabi ng mga Duterte, 'di ba? Kaya kailangan talaga maimbestigahan 'to. No, magkano kaya pa merienda niyan, mga kababayan, 'di ba? Oo. Magkano kaya? Tayo, okay na tayo sa sa 'di ba? Pa-siopaw-siopaw. Pag may budget ng konti, magtatapsi, 'di ba? May yung iba diyan, kwek-kwek nga lang, 'di ba? May 100 piso ka, magkwek-kwek ka lang. Merienda ka na. No, eto kayong mga ito, magkano kaya ang hindi, tanungin nyo rin sarili nyo, mga kababayan, magkano ba ang merienda ng isang Duterte? Hindi, analyze the situation, analyze the facts na kaya nilang magbayad kay Kaufman ng mas mataas pa sa salin nila. Imagine that, yung salin nila
Oh, pang-student. Oo, pang mga Lasal lang. Oo, pang mga Ateneo class lang, 'di ba? Oh, magkano ang ginagastos? Milyon lang ang ginagastos ng ano, 'di ba? Milyon ang ginagastos ng mga Lasalista. Ay, actually hindi nga lang ano, milyon eh. Oh, hindi pa kasama yung mga baon, 'di ba? Magkano mga allowance niyan? Oh, mga anak ng kongresista diyan, anak ng senador diyan, 'di ba? Oh, actually lifestyle check, isa ito sa mga magagandang gawin, no, sa susunod na halalan, mga kababayan. Lifestyle check talaga, 'di ba? Actually mga kababayan, all we're saying, if numbers don't add, 'di ba? Don't add up, maybe show the calculator. Oo, para naman kaming hindi nag-aano 'di ba? Parang hindi naman kami nag-aaral, 'di ba? Para lokohin niyo ng ganyan. Nag-aral po kami. At hindi po kami nagtataka kung saan galing ang superpowers. Oh, 'di ba? Ng mga Duterte. Oh, marami na pong ebidensya lumabas. Oh, kagaya nito mga kababayan. Questionable ngayon. Ayon sa COA yan nakikita nyo dyan mga kababayan. Ito, balita ito eh. Wait lang, nasan ba yan? Hanapin natin dito sa Facebook. Ayon sa COA ayon sa COA, ayan COA yan nakikita nyo naman dyan. Ayon sa COA, Office of the Vice President bumili ng 19 motorsiklo sa halagang 372 million. 26 million mga kababayan. Sa 19 motor. Okay? So bawat isa mga kababayan ay nagkakahalaga ng 88 million pesos ang halaga ng bawat isang motorsiklo na binili ng opisina ng OVP, Office of the Vice President. Imagine mga kababayan. Kayo mag-breakdown kayo, maglaglag kayo according sa COA yan Hindi, ipagtanggol nyo mga DDS. Comment down below mga DDS. I want you to defend Sara and Digongyo. Titignan natin kung gaano talaga kayo katatanga. Para makita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kayo kaobob, kabobo, katanga, ka-stupido, kainutil. Diba? Tama nga sila, Attorney Larry Gadon, na kayo ay sandamakmak na bobo. Diba? Harap-harapan na po tayong tinatarantado ng mag-aamang to, ng pamilyang ito, Diyos ko. Diba? Ako, aminado ko before, mga kababayan, nung nakaupo si Digongyo, hanga-nganga ako sa kanya. Pero nung nalaman ko na puro yabang lang pala, hindi pala kayang tuparin yung naipangako, umalis ako sa suporta sa kanya. Dahil puta sinungaling eh. Buti pa yung transparency ni Pangulong Bongbong Marcos, natuloy. Buti pa yung 20 pesos, natuloy. Buti pa yung mga pabahay na gagawin, natuloy. Buti pa yung mga tulay na gagawin, natuloy. Diba, buti pa yung pangako sa panibagong buhay ng mga nasalanta ng Bagyo at Lindol, natuloy. Punyemas, si Digongyo mga kababayan, puro yabang, puro angas, puro bunganga yung putang inang yan. Diba? Real talk. Real talkan tayo. Comment down below mga DDS. Ipagtanggol nyo si Duterte at ang kaniyang mga anak. Ayan, malinaw na ebidensya na yan. Puta, saan ka makakakita? Ano ba, saan ba gagamitin yan ng OVP ang putang inang mga motor na yan? Hindi pa yan siya na mga kababayan, ina-blood ako kasi kaban ng bayan to eh. Pera ng sambayan ng Pilipino to. Pera natin ito. Pera natin ito mga kababayan. Hindi pera ni Sara Duterte ito. Uulitin ko.
hindi pera ni Sara Duterte ito or hindi pagmamay-ari ng kahit sinong Poncio Pilato. Ito po ay pagmamay-ari nating lahat. Karapatan nating questionin itong putang inang 1.388 million na halaga ng bawat motorsiklo. Ito yung pinagmamalaki nyo na tatakbong presidente sa 2028. Yang hindot na yan. Yang buwaka ng inang Sara na yan. Yan yung ano nyo. Ha? Yan yung pinagmamalaki nyo sa darating na 2028 election. Kung ngayon pa nga lang na vice presidente pa lang siya mga kababayan, grabe na magwaldas ng salapi ng taong bayan. What more pa? Pag ito na Pangulo, baka nabaon na tayo sa hirap. Kagaya ng ginawa ng kanyang ama. Oh. So bago tayo tuloy ang ma-high blood ng todo mga kababayan, uminit ang ating balitaktakan. Okay? Eto, malinaw na malinaw mga kababayan, kayo na humusga. Tanga ka pagka hindi mo naintindihan ito. Stupido ka, stupida ka pag hindi mo naintindihan yung mga numbers na yan. Oh, so shout out sa mga DDS, king ina nyo. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The